Huwag kang mag-alala, may kasama ka. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 1, verses 12 to 14, and I read it for you. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. Kapag tayo po'y pagod, magulo ang isip o nawawalan ng lakas ng loob, iba pa rin po ang pakiramdam kapag naririyan ang ating mga ina. Kahit walang masyadong salita, ang presensya niya ay nagbibigay kalma, lakas at pag-asa. Kapag may ina, pakiramdam po natin hindi tayo nag-iisa. Ito po ang napakagandang mensahe ng kapistahan ni Maria bilang ina ng buong simbahan, Mary, Mother of the Church, natin pong ipinagdiriwang tuwing Lunes matapos ang linggo ng Pentecostes. Bagamat matagal nang kinikilala si Maria bilang ina ng simbahan, formal itong itinakda bilang pandaigdigang kapistahan ni Papa Francisco noong 2018 upang paalalahanan tayong si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, siya rin ay ina nating lahat bilang mga mananampalataya. Sa ating pong pagbasa, makikita natin ng mga alagad matapos umakyat si Jesus sa langit. Nalilito pa sila, naghihintay, at hindi pa lubos na nauunawaan ang susunod na mangyayari. Nagkaisa silang manalangin kasama ni Maria, ang ina ni Jesus. Sa gitna ng takot at paghihintay ng mga alagad, naroon si Maria. Hindi siya sentro ng eksena, ngunit ang kanyang presensya ang nagbigay lakas at pagkakaisa sa komunidad. Ganito rin ang papel ni Maria sa ating buhay. Bilang ina ng simbahan, si Maria ay patuloy na nag-aakay sa atin papalapit kay Kristo. Tulad ng isang mabuting ina, hindi niya kinukuha ang atensyon para sa sarili niya. Sa halip, lagi niya tayong itinuturo kay Jesus. Kapag tayo nangihina sa pananampalataya, nariyan si Maria upang ipanalangin tayo. Kapag tayo sugatan at nawawalan ng pag-asa, niyayakap niya tayo bilang ina. Kapag tayo naliligaw, marahan niya tayong inaakay pabalik sa kanyang anak. Ang simbahan ay hindi lamang organisasyon o gusali. Ito ay isang pamilya. At sa bawat pamilya, may isang ina. Sa panahon po natin ngayon, na maraming tao ang nakakaramdam ng pag-iisa, takot at pagod, napakalaking biyaya na malaman nating mayroon tayong espiritual na ina na hindi nagsasawang magmahal at manalangin para sa atin. Ngunit tulad ni Maria, tinatawag din tayong maging ina sa isa't isa. Maging mapagkalinga, mapagdasal, at mapagmalasakit sa taong sugatan at nangangailangan ng pagmamahal. Habang ang mga alagad noon ay nagtipon kasama ni Maria sa panalangin, tayo rin ngayon ay tinatawag na manatiling nagkakaisa sa pananampalataya kasama ng ating ina. Sapagkat ang pusong may Maria ay pusong laging inaakay papunta kay Kristo. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, salamat sa iyong mapagmahal na pagkalinga sa aming lahat. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya at nagkakaisa sa panalangin tulad ng mga alagad noon. Yakapin mo kami sa oras ng aming takot at panghihina at lagi mo kaming akayin papalapit sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.